video. So, grabe 'tong araw na 'to 'no, yung tipong nakabarong ka na, nag-uusap na kayo, 'di ba, sa isang hapagkainan, 'di ba, abay napurnada pa yung plano, oo. Kasi 'di ba sinabi ko naman sa inyo kahapon mga minamahal, merong, photos na nagsi-circulate, online na itong si Cayetano at itong si Sara Duterte abay spotted sa isang, kainan na kumakain na parang ready na silang i-take over itong, presidency ni PBBM. Alam ninyo 'tong litratong 'to kahapon, yan nagsi-circulate yan online na masaya silang nagkakainan, 'di ba? Masaya silang parang parang ready na silang, pumalit kasi mga nakabarong na sila, mga nakadamit na. Kasi 'di ba sabi nila yung ano, yung, Independence Day 'di ba, Adictus Rex, sinasabi nila na yan na yung pagkakataon na papatalsikin na nila si PBBM. Ang dami ng mga salita ang, tawag dito, ang umuugong-ugong na may people power, 'di ba? Yun yung sinabi nila kahapon, eh. Putang-igisan. Tapos itong litratong 'to, 'yan kita naman ninyo 'no, yang litrato na 'yan ni Alan Peter Cayetano at ni Sara Duterte na spotted na kumakain, siguro ngayon nag-iiyakan yung dalawang 'yan. Oo, kasi wala, eh. Kasi alam ninyo, kahit itanggi man ni Sara Duterte yung people power na 'yan, na sila daw po sila 'di ba tinatanggi nila na may mga nag-aakusa na sila daw yung nasa likod, pero sino nga ba yung nasa likod ng people power? Sige nga mga minamahal, sino nga ba yung nasa likod ng people power na 'yan? 'Di ba? Eh, ngayon napurnada, nabisto sila. 'Di ba mga minamahal, paano sila nabisto? Kasi siyempre kung magpi-people power ka, wag ka ng madaming salita. 'Di ba? Eh, ang kaso mga minamahal, ang daming dada, eh, hindi mo na lang ginawa. Eh, ngayon na-evil eye yung people power ninyo. Isang water cannon lang pala ng ano, ng mga kapulisan niyang mga pinadala ninyong bata diyan sa diyan sa Senado. Eh, di wala din na pala yung people power ninyo. Ngayon mga minamahal, nagsalita itong si Sara Duterte, denial. Salita si Inday, grabe yung kanyang pagde-deny mga minamahal, oo. Hindi yan totoo, wala akong kinalaman diyan. Gusto ko na manatili si PBBM para makita ng mamamayang Pilipino kung gaano siya kawalang hiya na presidente. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Eh, kaso ikaw yung nawalang hiya, eh. 'Di ba, dahil sa kagustuhan mong maging, presidente, ikaw yung napahiya. 'Di ba, yung tipong nakabarong ka na, yung tipong ready ka na, kayong dalawa ni Alan Peter Cayetano ready na, eh, kaso napurnada. Anyway, ngayon sa interview ni Sara Duterte tungkol dito sa issue ng people power ulit, question mark, 'di ba? Sabi na nag-comment, "Who will benefit from the mastermind of the coup?" Ang tanong, ano yung magiging benepisyo ng mastermind ng nagpaplanong patalsikin si PBBM? Malamang magiging presidente yung nag-utos nun, kasi yun yung gusto nilang mangyari, 'di ba? Eh, kaso nga nabisto. Nabisto yung kanilang katarantaduhan na people power ulit, nabisto mga minamahal. Kaya nga itong si Sara Duterte nanggagalaite, oo, sa galit, oo na naman na parang gusto niya na namang maghimagsik mga minamahal na gusto ko na lang na, magpatuloy si PBBM sa kanyang pagiging presidente para nang sa gayo'y makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano siya kawalang hiya. Yun na lang yung pampalubag-loob niya kasi hindi siya naging presidente ngayong araw, eh. Napurnada yung kanyang pagiging presidente. So that ngayon ang ginagawa niya, inililipat niya na naman yung inis niya kay PBBM. Inililipat niya. Napakawalang hiya mo. Sige, magpatuloy ka diyan sa puwesto para makita ng mamamayang Pilipino kung gaano ka kawalang hiya. Gano'n na lang yung pampalubag-loob niya kasi hindi siya naupo ngayon, eh. Napurnada, hindi natuloy yung people power nila. 'Di ba mga minamahal? O ngayon, ay Diyos ko Sara, kahit gumastos ka pa ng bilyon para sa people power na 'yan, malulusaw lang yung pera mo pero hindi mo pa din mapapatalsik si PBBM. Sa totoo lang, lusaw yung pera mo, yung motorcade na pinapangarap ninyo, malulusaw 'yan. Sa totoo lang dahil
yung AFP, si Brown na lang mismo loyal sa ating konstitusyon. Hindi siya loyal sa kung ano pa man yung gusto niyong ibigay na pera sa kanya. Loyal siya sa Constitution. Again, si Browner loyal sa Constitution, hindi loyal sa perang ibibigay niyo sa kanya kahit gaano pa man kalaki. 'Di ba? Hindi siya loyal kay PBBM, hindi siya loyal kay Sara Duterte, loyal siya sa Constitution. So kung ang gusto mo lang mangyari ay maghimagsik, hindi ka nila pagbibigyan. So kahit gaano kadaming pera ang ilatag mo sa kanilang harapan, hindi nila kukunin 'yan not unless kung mga retired general 'yan, 'di ba? Na kailangan ng ano, ng pera, nangangailangan, 'di ba? So anyway, mga minamahal, wala na yung dignidad ni Sara Duterte. Eto na, yung dignidad ni Sara Duterte again and again, napahiya na naman itong si Inday. Bakit napahiya? Dahil yung kanyang people power, again and again, nalusaw. Oo. Yung tipong nakabarong ka na, yung tipong nakabihis ka na, yung tipong nagiinuman na kayo, yung tipong meron na kayong dinner, meron na kayong last supper, mga minamahal, wala. Hindi natupad dahil pumalpak yung mga inutusan ninyo. Kaya ngayon si Sara nanggagalaiti sa galit kay Presidente. Gusto niyang sabihin, sige, yan yung gusto niyang mangyari, sige, maging presidente ka hanggat matapos yung termino mo para makita ng mamamayang Pilipino kung gaano ka kasama, kung gaano ka kawalang hiya. Yan na lang yung pampalubag loob niya. O ngayon, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Diretsang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na kampo ni Vice President Sara Duterte ang nagluluto ng isa na namang people power laban sa administrasyon. Pero si Tandaan nyo ha, si Trillanes kasi mga minamahal, dating militar yan. So nakakaamoy yan. Meron yan siya mga kaibigan dyan sa loob ng militar. So meron niyang nakukuhang balita, information. 'Di ba? So si Trillanes, hindi naman natin para sabihin na totoo yung sinasabi ni Trillanes, pero lahat naman ng kanya mga sinabi nagkatotoo naman, 'di ba? Oh, si Digong mapupunta sa ICC. Si Bongo, si Bato, meron niyang warrant din sa ICC, 'di ba? Eric De La Cruz, good morning sa iyo, 'di ba? So nagkatotoo naman. 'Di ba mga minamahal? So for what reason pa para hindi na tayo maniwala sa kanya? Eh lahat ng kanyang mga sinasabi nagkakatotoo. Ngayon, para pa siya saan magsisinungaling kung narinig niya yung balitang people power. 'Di ba mga minamahal, at least, 'di ba, yung evil eye na ginagawa ni Sara Duterte, abay nabasag kasi napag-usapan. So naka-ready ang Malacanang. 'Di ba mga minamahal? Anyway, continue tayo. Sara, hinit na walang planong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Wow! Narinig ninyo? Gusto daw makita ni Sara Duterte ng taong bayan kung gaano daw po kawalang hiya si President Bongbong Marcos. Eh kaso si PBBM workaholic. Si PBBM nagtatrabaho. Alam nyo, mga minamahal, ang gusto lang talagang mangyari ni Sara Duterte is revenge. Revenge all the time. Yan yung gusto niyang mangyari. Revenge, revenge, revenge. Yan lang yung nasa isip niya. Ganti, gusto kong gumante, gantihan kita. Yun yung gusto kong mangyari. Makunot kita, madurog kita, ganti. Di ba mga minamahal? Si Lustay is very obsessed to revenge with the administration. Di ba ngayon yung sinabi niya na gusto niyang makita hanggang dulo ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si PBBM. Ikaw yung nakita naming walang hiya, Sara Duterte. Alam mo ba yung lumalabas sa bibig mo? Parang sarili mo lang yung pinapatamaan mo. Parang pamilya mo lang yung pinapatamaan mo. Kung gaano kayo kawalang hiya. Kasi hindi naman makukulong si Digong dyan sa The Hague, the Netherlands, dyan sa ICC kung walang ginawang kabulastugan. Di ba mga minamahal? Alam mo, Sarah, it's better na lang na
Magtrabaho ka kaysa yung ang dami mong kuda, ang dami mong demonic, satanic movement na ginagawa sa administrasyon. Magtrabaho ka na lang, Sarah. Shut up! You are, what do you call this? Shame to our country. Isa kang kinakahiya ng mamamayang Pilipino. People power ka pang nalalaman. Alam mo, malapit na yung impeachment. Kaya ba gusto ninyong mapatalsik si PBBM nang dahil sa impeachment? Di ba? Actually, what do you call this? Tinutwist mo. Tinutwist mo. Ang story na ikaw naman talaga yung tarantado dito. Si PBBM nagtatrabaho. O, sabi nga ni Crystal's babe, she's disgraced. Wala nang hiya eh. Wala nang hiya. Sobrang kapal na ng muka ni Sara Duterte. Para sabihin na si PBBM yung walang hiya. Sino ba yung nagnanakaw sa kaban ng bayan? Sino ba yung totoong problema ng bayan ng bansang Pilipinas? Hindi na presidente yung ama mo. So lahat ng gusto mo, hindi mo na makukuha. Hindi na presidente si Duterte, si Rodrigo Roa Duterte. Wala na siyang power. So kahit anong gawin mong paglupasay dyan, pag-iiyak, paghuhuda-huda, pagkukuda-kuda, walang mangyayari. Kahit meron kang backup na religious group, yung Joel is the Lord daw, yung Kingdom of Jesus Christ daw, sila daw yung mga nandun sa rally, may nangyari ba? Ha? Sarah, acceptance is the key. Sa totoo lang, please, i-accept mo na lang na hindi ka para sa presidency. Kasi baliw ka. O, sabi na nag-comment dito ni Lydia Galan, Sarah's behavior is unacceptable in thought, words, and action. Not good example for the entire people and the youth of the Filipino. So, that is one of the reason why kung bakit hindi ko siya gusto. Kasi, yung kanyang words is talagang pang-revenge. Gusto lang gumante. Instead na magtrabaho, pag naging presidente yan, ang gagawin yan, gumante. Hindi na magtatrabaho yan. Diba, Dictus Rex? Baliw nga ni. Diba, continue tayo mga minamahal. Yan ang diretsang sagot ni Vice President Sara Duterte sa umuugong na panawagan umano ng ilang retiradong sundalo at grupo na si VP Sara ang manguna sa nilulutong umanong people power. Pero ayon mismo kay Duterte, wala siyang balak gawin yan lalo't nanumpa siya na depensahan ng konstitusyon. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. Sa kabila niyan, hindi pa rin tinantana ng bise ang mga pasaning sa Administrasyong Marcos. Sa kanyang speech sa Independence Day celebration sa Davao City, muli niyang inakusahan ng Pangulo na magnanakaw ng kaban ng bayan. Oh, see? Inakusahan niya na naman si PBBM na magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero sino nga ba ang totoong magnanakaw? Sino ngayon yung na-impeach? Sino yung may issue sa AMLAC? Sino yung may issue sa mga bank statement? Sino yung hindi kayang ipaliwanag ang pera ng kaban ng bayan? Kung saan niya napunta? I mean, sino yung hindi makapagpaliwanag ng mga bank account, yung outflow and inflow na pumapasok sa mga bank account? Sino bang hindi makapagpaliwanag? Si PBBM ba o ikaw? Di ba mga minamahal? Sino ba yung hindi makasagot sa mga tanong tungkol sa impeachment? Hindi ba't ikaw? Tapos aakusahan mo si PBBM na magnanakaw, si PBBM yung walang hiya. Dinidescribe mo ba yung sarili mo? Ha? Dinidescribe mo ba yung pagkatao mo, yung sarili mo? Anak mo. Kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang, hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung... Alam mo, kaya nawawalan ng trust yung ibang mga investors sa bansang Pilipinas because of you. Nang dahil sa mga tarantado mong kagrupo. Sino yung mag-e-invest na magulo yung Senado?
Tapos yung nanggugulo si Alan Peter Cayetano, nakakampi mo. 'Di ba mga minamahal? Anak ng yuta kayo. Mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. Sige nga, nasaan ang ebidensya mo kung malasindikato sa pagnanakaw si PBBM? Nasaan ang ebidensya mo kung sindikato si President Bongbong Marcos na magnanakaw? Nasaan ang ebidensya mo? 'Di ba? May sakit ka ba, Sarah? Pa-check up ka nga. 'Di ba? Sabi dito nag-comment ni Rose Paloma, Sarah Sayad is rude. She has the face to accuse PBBM of being thief. The thief, hey pusit, no one believe in you. You are liar. The people, di ba kung wala kang naniniwala sa kanya, kumbaga, ilusyon niya na lang to. Paninirang po niya na lang to. Pero tingnan niyo kung gaano kabait si President Bongbong Marcos. Never siyang nag-talk ng shit. 'Di ba? About kay Sara Duterte. Never niyang pinatulan. Kasi very demure ang ating presidente. Gets ninyo? Very demure si PBBM. Pero itong si Sara Duterte, walang ibang ginawa kundi manghusga. Walang ibang ginawa itong si Sara Duterte, bukod sa manghusga, ang ginagawa ni Sara Duterte, mga minamahal, is magbintang ng mga kasalanan na hindi naman ginawa ng ating presidente. Kasi gusto niyang i-portray na kasalanan to lahat ni PBBM. Hindi mo lang nakuha yung gusto mo eh. Hindi mo lang nakuha yung gusto mong mangyari. Kaya ngayon, galit na galit ka. Ha? Galit na galit ka. Kasi hindi ka napagbigyan sa mga gusto mo. Tangina mo, Sara. Tandaan mo, hindi na presidente yung ama mo. Nakakulong na sa The Hague, the Netherlands. 'Di ba? Nakakulong na si Digong sa The Hague, the Netherlands. Kasi kung ano yung hinihingi mo sa tatay mo noon na ibibigay sa'yo, pero iba ngayon eh. Hindi naman aso si PBBM na sunod ng sunod sa mga gusto ninyo. 'Di ba? Anong tingin mo kay PBBM? Naging presidente para maging tuta ng mga Duterte? Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. I really like to pass on scenes. Ayun na netong jowa ko. Parang tanga. Na pera ng bayan. Ang mga pahayag ni VP Sara, paliwas sa naging akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na kampo ng BC ang nagsusulong ng destabilisasyon sa Administrasyong Marcos. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara. Yan, 'di ba? Mga minamahal, gets ninyo? AFP talaga yung kailangan nila. Alam nyo, sa rally sa isang napakalaking people power, mahalaga po yung presensya ng Armed Forces of the Philippines. So, kailangan nilang makuha yung puso ng AFP. That's why, ginagawa nila, tinitriggered nila. 'Di ba? Like, tingnan ninyo, nakikita nyo ba yung nangyaring kaguluhan sa Senado? Gumagawa sila ng triggered. Gusto nilang ma-pull ang triggered na para mapag-isip-isip ng AFP na, ito na yung nangyayari, magulo na sa Senado ngayon. So, gusto nilang kunin ang puso ng AFP. Kaso baliktad eh. Paano nyo makukuha ang puso ng Armed Forces of the Philippines kung kayo mismo yung nagkikreate ng gulo? 'Di ba may issue ka sa impeachment? 'Di ba? So bakit hindi mo sagutin? Hindi naman tanga ang Armed Forces of the Philippines para maniwala sa iyo. Tama ka, Armando. AFP does not want pro-China. So for what purposes pa para i-elect ka nila? Pro-China ka. Di sana nag-military junta na lang sila. 'Di ba? Kagaya ng ginawa ni Trillanes noon, kaya nga siya nakulong, 'di ba? O nag-military junta na lang sana kayo. O tong AFP. Kung nakikita ninyong pangit yung ginawa ng presidente, nag-military junta na lang sana kayo, hindi nyo na lang sana pinakinggan si Sara. Well, tama naman, hindi naman nila pinakinggan itong si Sara Duterte. Wala din namang kodita, wala din namang military junta. Kumbaga, for peace, yung AFP natin ngayon, alam niyo ang lugi dito, tayong mamamayang Pilipino. Tayo yung pinakalugi dito as a taxpayer.
'Di ba? Dapat nagtatrabaho sila kaso ang ginagawa ni Sara Duterte revenge, 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 away, 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 lahat na lang gulo, gulo, gulo. Tama ba 'yun? Lagi na lang gulo. Please, antayin mo na lang na matapos sa termino si PBBM. Punyeta ka. President Marcos. Ganun yung template. Similar to what they did, no, EDSA. Sinusubukan pa ng News 5 na hingi ng komento ang palasyo kaugnay niyan. Unang umugong na may destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos matapos ang pahayag ni Senator Ping Lacson na may diskontento ng miyembro ng AFP. Sinundan pa yan ang impormasyong nakalap ng NBI na may mga manggugulo umano sa labas ng Malacanang ngayong araw ng kasarinlan. Una nang sinabi ng Malacanang na binabantay ng sinasabing banta. Nanindigan din ito na nanatiling buo at nagkakaisa ang hari ng AFP. Ang sabi po mismo ng pamunuan ng AFP ay wala silang nakukuha ang anumang detalye o impormasyon patungkol dito, pero syempre ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. Hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at ayon sa konstitusyon. Sinugandahan naman ito mismo ni AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Pero ikinakalungkot daw niya na ginagamit ang kanyang larawan sa mga kumakalat na pag-uudyok sa mga Pilipino na sumama. Yan kasi yung mga troll farm nila Vice President Sara Duterte. Kumbaga nilalagay yung picture ni General Browner, tapos ilalagay doon na sige, sumama na kayo. Yung parang ginagamit yung kanyang larawan kasi syempre 'di ba pag ano na ngayon, pag yung isang photos nag-viral na hindi naman kasi lahat ng tao marunong mag-fact check. Hindi lahat ng tao marunong mag-fact check kahit nga AI, yung nanay ko kahit AI, "Uy, anak totoo ba 'to?" AI yan. So ginagamit nila yung power ng social media para manloko. Kaso ang problema, most of them mga trolls. So malakas lang sila sa SOCMED kasi puro trolls. Kasi malaki yung troll farm nila. Kami wala. Tingnan ninyo, si Mima masasabi niya bang troll? Eh nakikita niyo yung mukha ko? 'Di ba mga minamahal? So nakikita niyo yung mukha ko, hindi ako troll. Eh, ang problema sa mga kampo ni Sara Duterte, ang hilig gumawa ng fake news pero mga troll account. 'Pag nakikita niyo yung mga likes, paulit-ulit yung mga pangalan kasi mga troll farm. 'Di ba? O continue tayo. Sa mga rally kontra administrasyon. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. We remain to be a united, disciplined, and professional force. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang PNP kaugnay sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Alexis Ebu. 'Di ba? Ang sakit nun, mga minamahal. Oh, Kaugnay pa rin ang balitang iyan kung welta na ang palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ay kay Pops Press Officer Claire Castro, huwag magpait-paitan, huwag magpaka-plastic at huwag na raw magkunwari ang bise. Higit ni Castro, kalyado mismo ni VP Sara ang nagpupursige ng destabilisasyon. Kung totoong ayaw ng bise na mangyari yan, ani Castro, pigilan nito ang mga kalyad. Pinaplano niyo nga yata. At di ba, umpisa pa lang sa maisog, gusto niya nang paalisin ng Pangulo sa pwesto eh. tama, 'di ba? Doon pa lang sa Maisog Rally gusto niyo nang patalsikin si PBBM tapos ngayon magde-deny-deny kayo na hindi mo gusto na mapatalsik si PBBM dahil gusto mo mangyari matapos ang kanyang termino para makita kung gaano siya kawalang hiya. Eh putang gisan doon pa lang sa hakbang ng Maisog kinukupal niya na yung presidente. Minumura na ninyo. 'Di ba? Hakbang ng Maisog Rally nasundan ng prayer rally, ng rally nila Kibuloy, hindi na natapos yung rally, may one time big time rally pa nga daw kuno, 'di ba, na ginawa ni Chavit Singson. Doon pa lang sa hakbang ng Maisog Rally, gusto niyo nang tanggalin si PBBM tapos ngayon denial ka? Oh, lol. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Pero every time nagsasalita ka, nahuhuli ka. Nahuhuli yung kasinungalingan sinasabi. Kasi pa iba-iba. Dagdag pa ni Castro, hindi totoo na ayaw ni VP Sara na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Dahil noon pa man daw, sinabi na ito ng PISE sa publiko. Ibinigay na halimbawa ni Castro ang naging speech ng PISE sa The Hague, Netherlands noong July 2025.
Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat. Gusto natin. Palayas. Si BBM. Sa pwesto. Kasi wala tayong Mga kapatid, Julius Babaw. O, 'di ba? Kumbaga nagko-contradict yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Meron natatandaan ba ninyo mga minamahal? Wait lang. Gusto ko 'tong, iparinig sa inyo yung sinabi ni Sara Duterte na, eto, yung ayaw niyang bumaba sa puwesto. Meron akong ipapakita sa inyong video. Galing na din 'to mismo kay Vice President Sara Duterte, na ayaw niyang bumaba sa puwesto. Pakinggan natin mga minamahal. Hindi 'to galing sa'kin, galing 'to sa bibig ni Sara Duterte. Kasi yung mga sinasabi niya, sabi ko nga nagko-contradict. 'Di ba na ayaw niyang, mapatalsik daw si PBBM para makita daw yung kawalang-hiyaan ng ating presidente hanggang sa dulo, nagko-contradict, eh. Kasi 'di ba may mga namumuong, destabilization plot, 'di ba, destabilization effort coming dito sa mga, sa kung ano-ano mga religious group na 'to, 'di ba, na kumakampi kay Vice President Sara Duterte. Tapos dini-deny ni Sara Duterte lahat ng mga paratang tungkol sa people power na 'yan, 'di ba? Ngayon mo sa'min sabihin 'to, ngayon mo sabihin sa'min 'to, oo, oo, na ayaw mong bumaba sa puwesto. Pakinggan ninyo mga minamahal, ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Oh. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba Oh, sa akin. gets ninyo mga minamahal? Galing na yan kay Vice President Sara Duterte. Wala akong pakialam kung masira ko kayo. Ayaw ko nang bumaba. Kahit i-search ninyo yan sa sa Google. Oh, Sara Duterte. Bumaba. Tingnan nyo tingnan nyo. Lumalabas yung statement niya na yan, mga minamahal. 'Di ba? Pakita ko sa inyo mga minamahal, yung sinabi ni Sara Duterte. O meron pa dito mga lumalabas, 'di ba, na kahit tanggalin nila ako, hahabulin nila ako pa din yung, presidente ng bansang Pilipinas. Kahit nandito ako sa fact check mga minamahal, na totoo yung post ni Sara Duterte. Video of Sara Duterte keeping VP post forever. Context is totoo. Totoo, nakita dito mga minamahal. Sabi niya, ayaw ko nang bumaba sa akin na ito forever, kaya sisirain ko kayong lahat. Wala akong pakialam kung totoo man, kung totoo man, hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira ko kayo. Yung motibo dyan, it's about politics. Everything it's about politics and power. So, sabi ni Sara Duterte, ang motibo ni Inday Sara ay magluklok ng leader na katulad niya. Ito, tingnan ninyo. Nandiyan sa verified, totoo yung sinabi ni Sara Duterte sa kanyang platform, mga minamahal. Totoo. May context, 'di ba? Episode 8 ng GMA 'yan. Tingnan natin mga minamahal. 1 year ago na to. 1 year ago na to. Itong video ni Sara Duterte na sinabi niya, ay naku, Diyos mio naman. Santa Barbara Bendita na, nasaan na yung sinabi ni Sara Duterte? Okay. Education budget and uulitin. Pera, makikita mo. So, medyo ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Hindi pa raw niya kayang isa-isahin. mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa ngayon, hindi pa kasi ako handa na Okay. para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, pag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung yung araw at oras na yon.
Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget. No. O, nakita niyo kung gaano siya mapanira, 'di ba? Si Vice President Sara Duterte, ganyan siya mapanira. Gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. Paano ka magkakaroon ng suporta? Ikaw nga mismo yung naglulustay, Sara Duterte. Dito niya sinabi yon, mga minamahal. Wala akong nakitang pagbabago. Kaya kung hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025, hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa natin. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oo, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. Yun, So wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malayan ang nagsasalita ang vice-presidente. Nakahapon lang, naglabas ang kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa bayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay So, dyan lahat yan sinabi ni Sara Duterte, yung kanyang paninira. na ito forever. Kaya sirain ko kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Oh. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin. 'Di ba? See? Mga minamahal? Oh. 'Di ba? Sobrang boring, tama ka. Sobrang boring ni Sara Duterte kung pakikinggan natin yung kanyang mga sinasabi kasi walang iba ang kanyang sinasabi kundi paninira. Paninira na lang kay President Bongbong Marcos, paninira na lang. Wait lang. Paninira na lang kay President Bongbong Marcos, walang ibang paninira, lahat paninira na lang, mga minamahal. Hay nako, 'di ba? Tapos ngayon galit na galit si Sara Duterte kasi pinapaniwalaan at kinikilala ng Malacanang na si Sherwin Gatchalian ang Senate President pro tempore ang bansang Pilipinas. Kaya nga galit na galit si Sara 'di ba, mga minamahal? Kasi parang yung kanyang kanang kamay napilay, 'di ba? Ngayon, tingnan niyo kung gaano kasama, mga minamahal, itong mga ralihista. Grabe, ang war freak. Ng mga ralihista, mga minamahal, to the point na meron silang ginawang kabastusan sa mga pulis. I don't know kung utos na din to ni Vice President Sara Duterte. Paano kung yung pulis pinaputukan sila ng barel? 'Di ba? Kayo yung nagpo-pull ng trigger para magalit yung mga pulis sa inyo. Tingnan niyo, nilagyan ba naman, mga minamahal, ng spray paint? 'Di ba? Yung mukha ng kapulisan? Diyos ko! Diyos ko, Diyos ko. Tingnan ninyo, mga minamahal, tingnan ninyo. Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Jeff Capraspo at Marlene. Alamin natin ng kwento mula kay Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Jeff Capraspo ulit at Marlene Pajernos.
Yes po, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Good evening po. Ma'am Hazel, ano ang kwento nung kanina? Yung na-sprayan ho, na isang tropa ho, doon ho sa gitna ng kilos protesta dyan sa Calao. So, yun nga po, nung dumating po yung ating mga personnel na nagkakaroon ng, kasama natin si RD nung time na yun. So, meron pong pagtitipon or may mga nagpo-protesta na dito sa Calao. At yung isa po nating personnel, yung plainclothes natin na personnel is nakita niya yung isang kasamahan dun sa mga nagpo-protesta na nag-i-spray dun sa Center Island. Na parang yung in-spray niya na mga kataga, kinukutsa yung mga miyembro ng PNP. So, bilang, syempre, pati siya, so pinigilan po niya. Tinangka niyang pigilan at agawin din syempre yung hawak niya na pang-spray para kasi may paglabag siya sa batas, so aarestuin sana niya. Yun nga lang po ay nagpumiglas at para makawala siya, in-sprayan niya yung ating pulis na huhuli po sa kanya. Pagkatapos, nung tumakbo siya, nag-dirty finger pa siya. Kaya siya nakawala actually is, hinubad niya yung damit niya kasi nakahawak doon sa damit yung ating pulis, tapos nakatakbo siya palayo at nung nakalayo na, nag-dirty finger pa. O, diba? Ganun kasasama. Yung mga inutusan ni Vice President Sara Duterte na ito, pintahan ninyo dyan, maggulo kayo dyan. Oo, magkano kaya yung bayad sa mga ganitong klaseng ralihista, no, mga minamahal? Magkano yung binayad sa mga kupal na to? Magkano yung ibinayad ng mga hayop na to, ng mga gustong magpabagsak sa gobyerno ni PBBM? 'Di ba mga minamahal? Magkano kaya ang ibinayad, mga minamahal, nitong mga kupal na 'to para manggulo, 'di ba? Natukoy natin kung saan ho siyang grupo na miyembro. Kumbaga para kahit pa paano mailista ho natin, itong ikaw, miyembro mo, nagkaroon ng ganitong violation. Hindi ba? Para maging basihan na in the future. Pero ma'am, hindi rin sila nag-apply ng permit hindi ba? Yes po, wala po kasi tayong mga in-approve na permit. Wala rin po nag-apply ng permit. At sa ngayon po, verify po ng MPD kung kanino pong grupo nakaanib itong ralistang ito, itong protesta na ito na nanira or nag-vandal po doon sa Center Island. Walang iba kundi kay Vice President Sara Duterte yan. Mga minamahal, si Inday lang naman yung may gustong, 'di ba, yung kilos ni Inday is war freak, di yung kanyang mga supporters war freak din. Ito yung mga hindi to dilawan. Ito yung mga kampo ni VP Sara Duterte na war freak. So, I think masasabi natin silang leftist. Hindi kasi yung leftist, mga aktivista, mga yung mga dilawan yun Pero yung dito kay Sara Duterte, iba to, DDS to. Yung mga DDS bobo, ganun. Pero tama, Major, na may hawak na kayong picture na tong rallyistang ito? Yes po, meron po tayong picture na, kaya po madali po natin din ma-verify. Ayun. Based po dun sa hawak po nating So, picture niya. mas madaling matutugis itong rally. 'Di ba? Puro trouble yung kinokos ng Duterte, ng what do you call this, ng Duterte group, 'di ba mga minamahal? Puro puro kaguluhan ng kanilang ginagawa. Diyos ko naman. Pasaway na rallyistang ito. Major, kung sakali po na mahuli siya, ano ho ang posible niyang kaharapin na reklamo? Posible po siyang makaharap sa kasong malicious mischief dahil ginawa niya na pag-i-spray doon sa Center Island. Ganun din, meron siyang nilabag na local ordinance dyan sa Maynila kasi nag-vandal siya dyan sa isang government property. Yung tipong wala ka na ngang permit, wala na nga kayong permit, kayo pa 'tong matatapang. Diyos ko naman 'no, mga minamahal, kita ninyo kung gaano ka-war freak itong pinadala ni Sara Duterte kaya hindi matupad-tupad yung gusto ninyong destabilization Kasi mga mga law evader, 'di ba, mga lumalabag sa batas, Diyos ko. Ganun din po yung pwede siyang kasuhan ng ating pulis kasi parang may galos din po yata siya. So hindi na lang po natin na-check dahil nung umalis po tayo ay nagpunta na rin po tayo dun sa ibang areas po na may mga pagtitipon. So nire-ready na rin naman po ng ating ng Manila Police District yung mga pwede pong ikaso dito sa ating rallyistang ito. Pero kamusta yung pulis ngayon, Major? Kasi direktang sa mukha o ulo, in-spray yung Buti, pulis hindi siya natin. tama sa mata. Kamusta siya ngayon? Yun nga po, buti po nakaiwas siya dahil nung ini-sprayan na siya, medyo sa
sa may tenga sa tinamaan. Kaya po yung tenga niya ay may spray paint, yung buhok niya, yung damit niya sa likod, yung 'Di ba? Gano'n sila kasasama, mga minamahal, nag-spray. Inesprayhan nila yung isang pulis na gusto lang naman awatin yung mga masasama nilang ginawa dahil unang-una wala silang permit. Sara naman, ito namang grupo mo, oo. Sana man lang pinagsabihan ninyo. 'Di ba itong mga backup mo ang tatarantado. 'Di ba nasobrahan sa pagiging kulto kaya yung ugali parang katulad mo masama, mga masasamang budhi. niya. So, medyo nakaiwas po siya, naiiwas niya po yung mukha niya kaya hindi po siya na-sprayan sa mata. Buti, hindi sa mata eh. Kasi kung sa mata yan eh, Di kung sa mata yan nakabulag pa yan yung ano mo, yung, bata mo. 'Di ba mga minamahal? chemical yan eh. Tapos di ba may pressure yan? Kasi spray paint yan eh. Canister Compressed yan yan eh. eh. Oo. Nakakompress. Eh kung sa mata yun, talaga naman yan naman. Eh ma'am, bukod do dito, sino ho meron pa ho ba? Tayong mga insidente ho na na-aresto ba? O aarestuhin ho in the future dahil marami mga paglabag? Maliban lang po dito sa incidenting ito lang naman po yung noted natin na nangyari dito sa mga pagtitipon na naganap ngayong araw sa pagdiriwang po ng ating Independence Day. Pero nagkaroon major ng Grabe, Independence Day, araw sana ng kalayaan, palayain niyo naman yung bansang Pilipinas. Oo, sa kakarali ninyo. Ay nako, tapos yung nangyari pati yung mga kapulisan parang gusto ng patayin ang mga DDS kulto na 'to, sprayhan sa mata, gano'n sila kabubuli, yung tipong wala na nga kayong, what do you call this, yung tipong wala na nga kayong permit, kayo pa 'tong malalakas. 'Di ba mga minamahal? nagirian doon sa may Ross Boulevard papuntang US. Isipin niyo, paano kung itong pulis na 'to pinatulan kayo, ngayon magmumukha pang masama yung pulis? 'Di ba? Parang mas magmumukha pang salbahis ang pulis kung sakaling pinatulan kayo nito. Nung hindi naman kayo pinatulan, okey lang sa inyo na gumawa kayo ng stupid things? Diyos ko. Embassy, ang sabi ng mga rallyista po, parang hindi naman daw very nakakaaraw ng kalayaan yung paglalagay ng barbed wire para harangan yung mga rallyista makatungo doon sa US Embassy. Ano ho ang inyong tugon dito? Anyway, mga minamahal, 'di ba sa madaling sabi ganyan po ka-worst itong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng kanyang kampo, ganyan po sila ka-worst, mga minamahal. Oo, sobrang worst pa sa worst at umabot na po sa Tulacan. Tingnan ninyo mga minamahal, oh. Tingnan ninyo, umabot na po sa Tulacan, nagwawala. Tingnan ninyo. Biglang nagkatulakan ang mga rallyista at pulis sa Maynila. Habang mga nagpoprotesta naman sa tapat ng Senado, tila naglamay at meron pa mga crying ladies. At live mula sa Mendiola, may napalitang yan si JC Cosico. JC, marami pa ba mga rallyista dyan at ano ang kanilang panawagan? Cheryl Julius, payapa nga sa mga oras na ito dito sa Menjola sa Maynila. Sa buong maghapon, wala pong nagkilos protesta rito. At sa ngayon nga ay guarded pa nga itong lugar. May mga concrete and steel barriers at mga container vans dito nga sa lugar. Kung dito po payapa, sa ibang lugar nagkagrian ang mga pulis at mga rallyista. Persahang itinulak ng mga rallyista ang mga harang na inilagay ng mga pulis sa kanto ng J. Bufomo Street at Calao Avenue sa Maynila. Kahit may razor wire na posibleng makasugat, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Sa isang punto, hinila naman nila ang bahagi ng harang hanggang sa mapatumba nila ito. Nang matanggal ito, Ganyan sila kagugulo. sunod na hinarap ng mga rallyista ang barikada ng mga pulis, lalong nagkapisikalan. Pero sa huli, nanaig ang mga pulis, hindi nakalusot ang mga rallyista. Dahil dyan, nagkasada lang sila ng programa sa Calao Avenue. May mga kumanta at sumayaw. Meron pang baba.
Alam ninyo, itong ginawa ng babaeng 'to, yung nagpatay-patayan, alam niyo itong ginawa nitong babaeng 'to, yung nagpatay-patayan, nakakatuwa na ano, I don't know kung nahihiya ka ba sa pamilya mo. Yung freedom of speech, eto makinig kayo. Freedom of speech is not absolute. Sa totoo lang. Press freedom, yes, we have our rights, 'di ba, to voice out what our feelings is, 'di ba? Meron tayong karapatan, may free speech tayo, freedom of the press freedom, pero all of those things are not absolute, are not guaranteed na puwede ka ng gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kabalbalan, gumawa ka na ng 'di ba, gets niyo naman 'yan mga minamahal. Yes, totoo meron tayong freedom of express, pero yung gagawa kayo ng ganitong eksena o yung nagpapatay-patayan, that's crazy. 'Di ba, you are obeying ano yun, what do you call this mga minamahal, yung law hindi naman absolute 'yan para sa lahat ng sinasabi niyong freedom of the press, freedom of speech. 'Di ba, nasobrahan kayo sa rights ninyo na to the point na kayo na yung lumalabag ta's ngayon parang ang masama pa dito yung gobyerno. 'Di ba, dapat ito sa mga taong 'to, yung mga katulad nito ni nanay, oh, that's a lot of pera lang naman, eh. Totoo, pera lang naman yung ginagawa nila diyan, eh. Pera, kaya diyan pumunta, malaki yata bayad. Yung magpapatay-patayan, putang ina naman neto, 'di ba? Ay humiga sa harap ng mga polis. Tinututulan ng grupong yan ang anilay pag-iimpluwensya ng Amerika sa Pilipinas. Oo, ito naman, iba na naman 'tong, issue na 'to, yung tungkol sa Amerika na gustong lumaya tayo, 'di ba, mga minamahal, pero ang ending gusto nilang pull up lang talaga ng trigger diyan. Now anyway, mga minamahal, yung mga ganitong klaseng eksena, hindi na dapat natin 'to para palakihin pa kasi wala na, hindi naman na naupo si Sara Duterte, 'di ba? Itong kanilang drama kasi yung dito sa impeachment, diyan tayo mag-focus sa impeachment, mga minamahal. Paparating na yung impeachment, sabi nga 'di ba, yung boto ni Sara Duterte, yung inaasahan nating, ano yung tawag doon mga minamahal, bloodbath, 'di ba? Dito tayo dapat nagfo-focus sa impeachment kasi masyadong napaghahalataan 'tong kampo ni Sara Duterte na delaying tactics, eh. 'Di ba gets ninyo, masyadong napaghahalataan itong kampo ni Vice President Sara Duterte na delaying tactics yung kanilang ginagawa from the very beginning since nung naupo itong si Alan Peter Cayetano, ang daming war shock na nangyari. Akala ko ba bloodbath? O tingnan ninyo 'to, itong si Attorney Lorna Capunan. Tingnan ninyo, bubble bath. Tama ka, Addictus Rex, bluff bath yung nangyari. Daw bloodbath na mangyayari. Meron daw bloodbath na mangyayari. Saan ang bloodbath na yun? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Oh, bluff na lang. 'Di ba yung bloodbath, bluff, ano pa ba? Kasi wala namang bloodbath na nangyayari mga minamahal, eh. Puro lang salita, 'di ba? Puro lang gawa, 'di ba? I mean puro lang salita, walang gawa. 'Di ba, bloodbath. Tapos ready na daw sila, yung lawyers nila, ready na daw. Nasaan yung ready dun? 'Di ba, Addictus Rex? Bubble bath. 'Di ba, nasaan yung ready dun? Kung sinasabi nilang ready na yung kanilang attorney, pero yung ginagawa is mga delaying tactics, technicalities, nasaan yung bloodbath dun? Hindi bloodbath. I think yung tinong mo is evident sa sagot ng Vice President mismo. Kasi napakapal ng sagot, pero ang nagpakapal nun ay annexes. Ano yung annexes? Annexes na hindi bago, annexes ng final niya sa Supreme Court. Oy, thank you, Sansui, sa pangkape natin. Oy, nagpadala siya ng pera. Thank you, thank you, thank you. Annex na final niya sa House Committee on Justice, puro annexes. Pag tinignan natin yung kanyang answer, wala namang allegation, wala
Kumbaga sa madaling sabi mga minamahal, itong sagot ni Vice President Sara Duterte, walang sense. Hindi naman nila sinagot na, oh, ito, dinidenied ko to kasi ganito, ito yung totoo. Ang ginagawa nila, dinidenied lang nila. Hanggang denial lang yung kanilang ginagawa. Puro lang denied. Hanggang doon lang yung kaya nila. Denied, 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 denied. I hope, sabi dito, I hope 16 senators will vote yes to impeach Sara trial. We are hoping, even me, I am hoping na sana mamulat yung kaisipan, yung ulo nitong mga senador na to, na sana man lang pagbigyan tayong mamamayang Pilipino na ma-impeach itong si Sara Duterte. Bakit, mga minamahal? Lapastangan na yung kanyang ginagawang pagnanakaw. Hindi na makatarungan yung mga words na binibitawan niya. Tama ka, Adicto Strikes. Instead of accountability, technicalities. Hanggang dyan sila magaling. Technicalities, lahat na lang tinitechnical. Anak ng putik. Continue tayo. Statement kung ano yung iprepresenta nila. On all the articles, they did not state, they did not deny. General denials lang, pero hindi nila sinabi, deny namin to kasi ito ang ebidensya namin. Ganun dapat ang sagot sa answer. Totoo. Kung magde-denied ka, dapat nandoon yung sagot mo. Kaso nangyari, hindi yan totoo. Nasan yung doon, yung accountability doon? Sabihin mo lang na hindi totoo, sapat ba yun? Tapos idadaanin nyo sa technicalities, hahanap na naman kayo ng way para ma-technical. And sa tingin ninyo, kakatigan pa kayo ng Supreme Court niyan? Yes, nung una nakalusot, pero yung pangalawa, hindi. 'Di ba tapos ngayon tuwang-tuwa yung mga DDS na binasura daw ng Supreme Court yung sinabi ni Barry Tayong. Putang ina, dapat sana Supreme Court, kung maglalabas kayo ng ng statement ninyo, sana pakitagalog na lang kasi ang dami mga DDS ang hindi marunong umintindi. Ang dami mga DDS ang hindi marunong magbasa. Dinismiss ng Supreme Court yung petition ni Barry Tayong kasi hindi naman siya totally naapektuhan. Again, uulitin natin kasi yung mga DDS hindi marunong magbasa. Mga minamahal, nakala nila na-dismiss pabor sa kanila. Mga bobot hindot. Mga tangat, mga walang alam sa mundo. For your information, yung ginawa ng Supreme Court kay Barry Tayong, kasi hindi naman daw siya yung totally na-apektado doon. So, dinismiss. So, kung meron mang mag-file, yung AFP, yung mga nandoon, pwede. 'Di ba? Pwede. Yung nandoon mismo, yung mismong naapektuhan. Sino ba yung mga naapektuhan? Mga senador. Kung nag-file yung mga senador, baka posible. 'Di ba mga minamahal na mag-garantiyan ng Supreme Court? Kaso kung mag-file naman yung mga senators, hindi ba parang conflict of interest yung mangyayari? So ngayon, dapat sana tagalugin na lang Supreme Court para yung mga DDS hindi na di-disappoint kasi mga bobo. 'Di ba? Kagaya naman sa impeachment. Na-dismiss nga yung unang impeachment dahil sa technicalities kaya na-dismiss. 'Di ba mga minamahal? Na-dismiss yung unang impeachment dahil dinaan sa technical. Pero uulitin natin yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa pagnanakaw, 'di ba? Sa 125 million confidential funds, sa 600 million, hindi naman na-dismiss 'yun. Na-dismiss dahil sa technicalities dahil mali yung pag-file. Gets ninyo? Sa mga DDS out there, please lang. Reading comprehension naman. Mga minamahal, reading comprehension naman. Mga bobo All four articles of impeachment, wala pong sinabi kung bakit dinideny niya ang culpable violation of the Constitution, ang grave threats, ang bribery, ang unexplained wealth, ang betrayal of public trust. Wala siyang sinagot doon. Walang sinabing we have witnesses to show or this is our evidence. Wala. Question na naman niya, inulit na naman niya. Jurisdiction, 1-year ban, due process. At saka partial daw ang House Committee on Justice, nag-mini trial, abusive daw ng coercive power sa subpoena. So sa madaling sabi, technicalities yung nilalaman ng maleta nila. 'Di ba yung dinala ni Michael Poa ng mga ebidensya doon na mali-maleta, technicalities. Gets ninyo? So sa madaling sabi, nilalaro lang nila tayo sa technical pero hindi sa accountability. 'Di ba? Sarah, really prepare for your answer in the impeachment trial.
No! Walang pine-prepared si Sara Duterte na sagot kasi sabi niya kung ano yung pinakamabilis na way, yun daw yung dapat na gawin. Yan yung habilin niya sa kanyang mga abogado. Ano ba yung pinakamabilis na way? Kundi ang technicalities imbes na mga minamahal na sagutin ng accountability. 'Di ba? Guilt is the enemy of ascension. Oy, magandang words yan. At gumawa pa ng sariling ebidensya ang House Committee on Justice beyond the impeachment complaints. Ngayon, sa tanong mo, tama ba ang sinabi ng spokesperson ng House? Ang sagot ay oo. Kung meron kang ebidensya, ba't katakot na sagutin sa answer? Tama. I would have thought that the Vice President was more courageous and more transparent since sinabi ng kanyang mga spokesperson at defense team na ready na sila. At maalala natin ang sinabi niya noon, to quote a previous maybe long time statement, Bob, meron daw bloodbath na mangyayari. Saan ang bloodbath na yon? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Hindi bloodbath. O, 'di ba? Abogado na mismo yung nagsabi. Bubble bath. Oh. 'Di ba? Sabi si sais mong abogado, Sara Duterte, yung napili mong sagutin is technicalities instead na absolute na accountability. Huwag niyo kaming tinatarantada ng gigigil ako. Kasi itong ginagawa ni Sara Duterte ay napakalaking iskandalo, napakalaking katarantaduhan. Actually, yung ginagawa nilang destabilization plot ngayon, yung ginagawa nilang destabilization effort, it is all about impeachment kasi natatakot si Sara Duterte na ma-impeach. Yun yung totoo dyan. Natatakot siyang ma-impeach kaya ang ginagawa niya, iniunahan niya na lang. Like, eto sige, mag-create tayo ng ng people power. Eto, mag-create tayo ng geto, ganyan. Huwag kami, Sara. Hindi po kami mga batang pinanganak kahapon. Yun lang yung masasabi ko, wag mo kaming lokohin dahil hindi na po nagpapaloko ang taong bayan. Kahit anong klaseng pag-iyak ang gawin mo, kahit anong klaseng pag-iyak ang gawin mo, hindi na maniniwala sa'yo ang taong bayan. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, ito, mag-iisang oras na tayo. Oo. Maraming salamat sa mga nakilahok dito sa ating live. And hoping sana mga minamahal na paki-like. I-like ninyo yung ating mga videos kasi kinukuha po yan ng mga nagre-repost. I-like ninyo, tapos i-shoutout ko kayo kung taga saan kayo. Erwin Amos, diba? Ilagay ninyo kung taga saan yung lugar ninyo. Kasi may mga nanonood tayo na viewers na galing pa pala ibang bansa. Ano, nagugulat ako, may Switzerland, may USA. Ang dami palang mga Pilipino sa ibang bansa na nanonood sa ating channel. Kahit ako nagugulat. Di ba? O, from Alaska, London, UK. Wala, ang layo na ng nararating ng ating content. Di ba mga minamahal? Oh, sabi dito, si Erwin Amos, shout out, si Heno Rosso Narajo, si Erlinda Sola from Tagaytay, sino pa? Shout out from Tabuk City, si Bong Gabriel. Uy, may taga-Italy tayo nanonood. Si Boy Remacha from Italy. Grace Matutina. Matutina, I miss you. Si Amelita Ways. Si Elboy. Anyway, ingat mga kababayan!